Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Hiding this scoundrel, this fugitive. Even former Senator Francis Tolentino, already said na kahit siya hindi niya maintindihan, dapat ito ay hindi na debatable. Kaya ako po personally, may mga vloggers na nagko-question sa akin and they have a different opinion about this. Tinatanong nila na bakit ba kailangan ba mag-debate for this? Nung naisip nila i-debate yun, parang what's the point? Yes, probably to inform people, pero nandiyan na po si Commodore J. Tariela, si former Senior Associate Justice Antonio Carpio, who's already putting a lot of videos and explanation about this issue. So para sa akin, if this is for information purposes, edi share natin yung video nila, di ba? For people to understand what's going on. Pero to debate it, maybe probably iba po yung aking opinion about sa ganito sa ibang tao. Pero para po sa akin, I still believe we don't need to, debate for it. Going back to our topic, ang question ko po is bakit sa mga local lawmakers natin, kine-question pa rin yung meets and bounds, its measurements, even if alam naman na natin, even the Senate and Congress before, alam na that we have submitted all of this to the UN. In favor ba sa China, or they are playing two votes in a one? Di ba? Kanang it's sad to say, kanang it's been in the law, di ba? Sinabi ko kanina, RA 9522, yung latest yung Maritime Zones Act. Yung last year la ata yan napirmahan ni President. And the fact that they are lawmakers, they are law breakers. It's sad to say na ganon sila. And the fact na yung gusto pa makig-debate, Carpio, na sinabi mo kanina na kakasuhan daw ng treason. Diba? Oo, mukhang may balak. It's kanang mind-boggling. Wala na kong masabi. Kanang hubris hope. Oo, kasi nakakalungkot eh. Kasi kung titignan mo yung pinaka-whole story, nakakalungkot kasi pinagtatalunan natin, yun na panalunan na natin. To be honest, ako nga, sabi ko po kanina nung nagre-reconnect kayo ulit, sabi ko, ang rason lang kung ba't gusto ng iba na mag-debate about this issue is to inform people. Ako ang gagawin ko, di pag-usapan natin sa vlog, or i-share ko lahat ng mga videos ni Justice Carpio, Attorney Batong Bakal, Commodore J. Tariela. Kung ang pag-uusapan lang natin, information, para ma-inform lang ang Pilipino. That's what I'm gonna do. Pero to debate it, personally, hindi nagiging maganda. Iisipin na ibang bansa, Correct. even China, tayo, hindi natin alam kung saan ang territory natin. Ba't naibatas na nga. And in fact, si Japan nag-purge ng 1 million, plano na 1 million Chinese residents dyan sa Japan kasi may mga visa na sila doon, almost 1 million plus. Hinay-hinay kanang i-purge. Hindi purge na kanang tukahang ma-purge na kanang iwala. And in fact, yung gustong gawin ni Japan, hindi nawala yung Isa pa po yan ang ganda nung sinabi nyo, about sa economy. Marami mga propagandista na sinasabi ko na pro-Pilipino kuno, pero pro-China naman ang statement. Sinasabi nila na kapag nakipagtalo tayo or we do something, we reiterate yung posisyon natin sa arbitral awards, mahihirapan tayo kasi malaking ekonomiya ang China. Ang sinasabi ko lagi, mali yun.